Magandang araw, ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. At syempre sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay isang mananahing vlogger. Kami po ng buong pamilya ay hanap buhay namin ay pananahi. Ngayon, kaya nyo po napapanood yung video na to dahil gumawa po tayo ng sewing course na para ho dun sa mga gusto talagang matuto at kumita. Wag po kayong magtaka, no? Medyo maliwanag yung background natin, kaya para akong anino, no? Pero hindi naman siguro ako sobrang itim sa personal. Makikita nyo pa rin naman siguro ako. Pero yun nga, tuloy tayo dun sa ating pag-uusapan, which is yung sewing course natin na patungkol sa pananahipo ng bedsheet at saka punda. Hindi ko po kayang ipangako sa inyo ang lahat, pero masisigurado ko lang po sa inyo na pag natapos nyo itong course na ito, is pwede nyo ho itong gawing pagkakakitaan. Matututunan nyo po yung proseso kung paano magtabas, gumawa ng mga bedsheet at saka punda mula sa simula hanggang sa pagbebenta. Ngayon, syempre, para naman po ako ipaniwalaan nyo na may kakayahan ho ako magturo, bigyan ko lang ho kayo ng konting background sa aking sewing journey. Ano? So, bata pa lang po ako, hanap buhay na ho ng mga magulang ko yung pananahi. Pero nag-start po ako na maging personal kong hanap buhay ito nung makagraduate ako ng high school, 2007 po. Bali, nung time po na yan, July 2007, ako po ay namabrika na. So, nag-garments po ako as training sewer 2007 to 2009. Ngayon, kalagitnaan ng 2009, naging sewer na po ako. Nag-apply na ako sa ibang pabrika. Then, hanggang umabot po yun na ma-regular ako sa garments, maging regular sewer ako 2014. Then, kalagitnaan din po ng 2014, nagkaroon po kami ng opportunity na magkaroon ng sariling patahian kahit maliit lang. Nagkaroon po kami ng pwesto sa sikat na Taytay Tiangge. From 2014, nag-stop po kami taong 2022. Dahil nga dun sa epekto na nangyaring pandemya, humina po ng gusto yung Taytay Tiangge. Pero sa totoo lang, ang kalakasan niyan nung nag-start kami, 2014, talagang napakaraming tao. Talagang halos lahat ng manininda dyan, nasasabi mong pag mananahi ka, paldo ka. No? 2014 hanggang before pandemic, kalakasan. No? And nag-stop kami 2022, pero hindi naman po kami tumigil sa pananahi dahil nasa online naman po tayo. Pumasok naman po tayo sa online, nagbenta tayo ng mga produkto natin sa pananahi through online. Ano. And syempre, kasabay na nangyayari yung 2018 po, nag-start na po kami mag-vlog. Tumigil kami ng isang taon, nag-focus kami 2019 ho. Nagtuloy-tuloy po yan till present. No? Ngayong 2026. So, 2019 po, hanggang ngayong 2026, nagtuturo na po tayo ng mga pre-tutorials from YouTube pa to Facebook. Ngayon, kung tatanungin nyo naman ako, ano yung magiging iba dito sa sewing course natin? So, sa mga tutorial natin, yung mga pre-version, meron kasi ako dyang mga sikreto na minsan hindi ko mailabas kasi nga maapektuhan talaga yung, to be specific, yung mga nagtitinda ng mga tinuturo ko. Pero kung papansinin nyo naman, kung matagal ko na kayong follower from YouTube to Facebook pa, buong detalye yung naituturo natin. So makikita nyo naman sa mga tutorial natin from YouTube to Facebook kung may patutunguhan ba yung panonood nyo sa atin, kung matututo ba talaga kayo o hindi. Dito lang siguro sa sewing course natin, yung mga behind the scenes o yung mga sikreto na hindi ko nailalabas dun sa pre-version na tutorial natin, dito ko siya mababanggit. Ano? And syempre sa mga marurunong ng manahe at kumikita na, tingin ko hindi nyo na kailangan tong sewing course natin. Ito ay para sa mga baguhan lang na gusto kumita at gusto pa magkaroon ng mga extra knowledge tungkol sa pananahi. Umpisan po natin yan sa pananahi ng bedsheet at saka punda. Yung po yung para sa akin, isa sa mga pinakamadaling forte ng pananahi na pwede nyong pag-aralan na sa hindi ganong kahabang panahon kaya nyong matutunan. Kasi ang very goal natin ngayon sa pag-uumpisa ng munting negosyo talaga, ang kalaban natin is yung patience. Kasi nga, it takes time bago tayo matuto, makabenta at syempre kumita. And syempre sa video na to, ituturo ko sa inyo yung shortcut version kung paano nyo matututunan yung mabilis na proseso ng pag-aaral ng pagtatabas ng punda at bedsheet, pananahi, and also pagdating na rin dun sa paraan ng pagbebenta. And syempre kaya ko po ginawa tong video na to para malaman nyo rin kung ano yung mga kailangan yung materyales.
And syempre, isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, yung mga kailangan mong gamit para makapag-umpisa ka ng maliit na tahian business sa pananahi ng punda at saka ng bedsheet. Umpisahan natin yan dun sa kailangan nyo pong makina. Para lang din po maintindihan nyo, meron tayong whiteboard dito. Hindi naman tayo wrong spelling wrong, no? Kaya kung baka mapansin nyo, mali yung spelling ko, tama nyo na lang. So sa makina po, may dalawang klase tayo ng makina. May 2 types of sewing machine po tayo. Ayan. Two types of sewing machine. So, syempre, ang una po na makina natin is yung tinatawag nating domestic sewing machine. Nandyan po yung ikalawa, yung industrial, no? Industrial sewing machine. Ano po yung kaibahan at gaano kahalaga na malaman mo yung dalawang klase ng makina? Napakahalaga po niyan para hindi ka mapagastos ng husto sa pagpili ng makina mo o yung bibilin mong makina. Kasi may mga advantage and also disadvantage tong dalawang bersyon ng makina na to. Siyempre, umpisa natin sa domestic sewing machine. Ano ba yung domestic sewing machine? Mami, kita ba to? Pakita mo to. Okay, so yung domestic sewing machine, ito yung mga nakikita nyong ganito kaliliit lamang. So, under niyan yung tinatawag na portable, no? So, sa mga portable, may mga advantage and also disadvantage yan. Unang-unang advantage ng portable, pagkatapos mo siya gamitin, halimbawa, ito lang po yung portable sewing machine ninyo, pagkatapos nyo po siya gamitin, pwede nyo na po siya itago. So, hindi siya kumukonsume ng malaking space sa bahay. Yun yung isa sa mga advantage niya. And syempre, ang disadvantage naman niya is hindi mo siya pwedeng gamitin for longer hours. So in short, siya ay for limited time use only and also personal use only. So kung ikaw ay mananahilang ng mga personal mong damit, punda, kortina, bedsheet, okay na yon. Pwede mo tong gamitin. Pwede mo gawing panimula, halimbawa tatanggap ka ng pailan-ilang order, pwede yon. Pero hindi mo to pwede gamitin for mass production. Kasi nga, may tendency ito na masira agad-agad pag na-overuse siya. So, kaya ang mga portable sewing machine is mabilisang nasisira, hindi dahil pangit yung makina, kundi dahil ang dahilan nun is yung operator nag-overuse siya. Halimbawa, yung portable sewing machine mo, ginamit mo ng 2 to 3 hours dire-diretso. Oo, gumagana yan. Pero ang tanong niyan, hanggang kailan? Kasi nga, dapat siya for limited time use only. Siguro mga 1 oras lang, 30 minutes to 1 hour, then pahinga muna, tapos saka mo ulit sa gagamitin. So, para hindi siya ma-overuse. Siyempre, ikalawa na rin doon is yung pananahi ng sobrang kapal. May mga follower tayo na nagsasabi, kaya naman nung makina eh. Oo, kaya yan. Pero nahihirapan. Ngayon, pag ang makina nahihirapan, dun yung tendency na magkaroon siya ng problema. And isa pa sa mga disadvantage ng portable sewing machine talaga, tatapatin ko kayo, is yung availability ng pyesa. Kaya po ito madalas tawagin na disposable, hindi dahil hindi siya magawa, kundi dahil walang mabiling pyesa. Halimbawa, may nasira siyang parts, parang ang hirap hanapan ng kapalit na pyesa para siya'y mabuo ulit. So, yun po yung isa sa mga disadvantage nitong portable sewing machine natin. Okay? And syempre, sa mga advantages naman, yun nga, yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, na space saver siya. Kumbaga, kung gusto mong maliit yung space mo sa bahay, and syempre, pag-usapan din natin yung advantage niya. Kagaya nga ng mga pinaliwanag ko kanina, ang isa sa mga advantage niya is space saver siya. Hindi siya kukonsume ng malaking space sa bahay mo. So, halimbawa nga, kung tapos mo nang gamitin o tapos ka na manahi, pwede mo na itong itabi. At the same time naman, kung halimbawa sa kwarto, sa labas ng bahay, pupunta ka sa ibang lugar, mag-outing kayo, pwede mo siyang dalhin, tapos basta may outlet ng kuryente, pwede mo isaksak. Halimbawa, pumunta kayo sa isang outing, syempre, mga bata, malilikot, so may nasirang damit, agad-agad pwede mo tahiin dahil may dala kang mga portable sewing machine. Isa pa sa mga advantage nito, actually including naman mga mananahi na tumatanggap ng patahi o yung may mga patahian,
lalo na yung mga nag-home service, may portable sewing machine din. Like, halimbawa yung kakilala ko, no? Meron naman siyang kumpletong set na single overlock piping. Pagka tumatahi siya ng mga sofa cover, tapos medyo malayo yung area ng tanggap niya, hindi niya naman pwedeng iuwi yung sofa cover para sukatan. So, minsan doon na siya nag-a-actual doon sa lugar ni client, magkakat siya, tapos tatahiin niya ng basting namin tinatawag, no? Yung parang tatahiin niya lang na pansamantala gamit yung portable sewing machine. Pag naikat niya na, tatahiin niya pansamantala gamit yung portable sewing machine. Tapos iuuwi niya na lang sa kanila yung natahi niya para i-finish pagka buo na yung sukat nung pinaka sofa cover. And yun yung mga advantages na makukuha mo sa portable sewing machine, including pala yung karaniwang ginagamit dito is yung button hole. Kasi isa sa mga meron to na wala yung single needle high speed natin na industrial is yung button hole talaga. Kasi ang button hole na heavy duty is napakamahal. So maraming gumagamit ng portable sewing machine for button hole purposes. Okay? So yung button hole, sa mga hindi nakakaalam, sa bago pa lang, yung po yung sa mga polo, di po ba may botones? Tapos yung sinusuotan ng botones na may butas, meron po yung tahi paikot. Yung po yung button hole na meron po itong portable sewing machine, yung mga button holder. No? So, syempre, okay, so tingin ko na ipaliwanag ko na yung tungkol sa portable sewing machine. Lahat ng alam ko, baka may nakalimutan pa ako, paki-comment na lang dito sa video natin. And syempre, punta na tayo dun sa ikalawang klase ng sewing machine o makina. Yun yung industrial sewing machine. So, industrial sewing machine is yan yung mga heavy duty na makina. Yan yung madalas nyo makita sa mga tahian, kagaya ng single needle high speed, o single, tapos yung overlock, at saka yung piping. So, yan yung commonly used na mga makina, yung tatlo na yan, sa mga maliliit o malalaking patahian. So, ito po yung single needle high speed, yun yung overlock. So, wala akong dalang piping dito. Pero, yun yung tatlong commonly used na makina. So, ano naman yung kaibahan niya sa mga portable? Unang-una, sabi ko nga kanina, ang advantage ng portable space saver, habang sa mga industrial, is kumukonsume talaga siya ng space sa bahay ninyo. Like for example, ito. So, napakalaki niya na maaring mawala ng pwesto. Halimbawa, yung TV sa bahay ninyo, magamit mo yung sala. So, kailangan may space ka talaga nakalaan para sa kanya. Kasi hindi mo siya pwedeng itiklop, hindi mo siya pwedeng i-disassemble tapos i-assemble na lang ulit. So, medyo maproseso yun. Kaya kailangan naka-assemble siya na ganyan. May sarili siyang space sa bahay mo na kukonsumo talaga dun sa kabuuang bahay ninyo. Okay. Ang kagandahan naman sa mga industrial sewing machine is heavy duty siya. So, pwede mo tahiin kahit anong mga klase ng tahi na papasok o tatanggapin mo bilang mananahi. Kung ang portable is for limited time use only, ang makina naman natin na industrial, yung mga heavy duty, is pwede mo siyang gamitin ng 24/7 o walang pahinga. Mananahi na ang susuko. Para may idea kayo, may garments ako noon na pinasukan na dalawang shift siya. So may pang umaga, may pang gabi. So ako, pumapasok ako ng alas 7 ng umaga, umuwi ako alas 7 ng gabi. So bago ako umuwi alas 7 ng gabi, yung katrabaho ko nakaabang na sa may pinto, papasok naman siya pag alis ko ng alas 7 ng gabi. So, pag alis ko alas 7 ng gabi, uupo ka agad siya sa makina ko. Alas 7 naman siya ng gabi hanggang alas 7 siya ng umaga. So, bago siya umuwi ng umaga, ako naman po yung papalit. So, halos 24 hours a day gumagana yung mga ganitong makina sa mga garments. And ang pahinga lang niya tuwing break time and also linggo. So, dun pa lang sa experience ko na yun, ma-share ko sa inyo na 24/7, pwede mo gamitin yung ganitong makina na ikaw na yung susuko. Unlike sa portable is limited time use only lang. So, itong mga ganitong makina is designed for mass production. And syempre, kung ikaw ay may budget, no? Lalo na kung pang negosyo naman ang paggagamitan mo nung mga makinang bibilin ninyo, is ganito na kagad yung bilhin nyo. Yung single, high speed, tsaka overlock, and also piping. Ang kagandahan naman dun sa ituturo ko sa inyo na sewing course for bedsheet and also punda
is hindi mo kailangan agad-agad bilhin yung tatlong makina, yung single, overlock, and piping. Ang gagamitin mo lamang is yung single needle high speed. So kung limitado yung budget, ang kaya lang bilhin is yung single needle high speed o kaya yung portable sewing machine, pwede naman. Lagi ko po itong pinapaliwanag sa ating mga follower and also subscriber. Pag bibili kayo ng makina, hindi ka bibili dahil beginner ka o dahil eksperto ka. Ang pagbili ng makina is dahil sa rason ng paggagamitan nito. Kung pang personal lang ang gagawin ninyo, mga personal na damit, or yung mga repair lang sa bahay, okay na po yung portable sewing machine. Pero kung ang rason nyo po sa pagbili ng makina is gagamitin nyo po siya for business purposes o karagdagang pagkakakitaan, industrial sewing machine po yung kailangan nyong bilhin. And also part na rin siguro ng disadvantage nito is medyo malaki yung gap nila sa pricing. Like for example, yung regular single needle high speed, makakabili po kayo nito 10,000 pesos pataas na mga good quality na o ready to use na. Makakabili naman kayo 10,000 pababa, yung talagang may mga konting gagawin o yung may mga konting ayusin. Habang sa portable sewing machine, like for example, itong tatlong portable sewing machine natin. So ito, 2,500. Yung black, 3,000. Yung green, it's 3,500. So isa sa mga nagiging hadlang talaga sa pagsisimula is yung limitasyon sa budget. And lagi ko sinishare sa inyo, nung nag-start po kami mag-umpisa ng sarili naming patahe, kami po ay nakapangutang ng makina na 250 lang ang hulog linggo-linggo, nahihirapan pa kami ihulugan. No? So, kaya po nararamdaman ko po yung nararamdaman nyo rin na napoprostrate kayo na parang ang hirap bumili ng makina. Pero naniniwala po ako na pag ginusto mo, talagang magagawan mo ng paraan. Like for example, nung kami nag-umpisa, yun nga, hulugan na single needle high speed, nagbenta ng sidecar ang papa ko para makaprovide kami ng overlock. Nagbenta naman ho ako ng motor para magkaroon ho kami ng piping, hulugan pa. Kasi yung binenta kong motor, hindi sobrang mahal, no? Kumbaga, nakuha ko lang yung pang-down na kalahati para dun sa kabuuang presyo ng piping machine. Okay? So, yun yung mga advantages and disadvantage ng, hindi ko na nabukod-bukod, ano? Pero yun yung mga kakaharapin yung advantage and also disadvantage sa mga pagbili ng mga makinang kakailanganin nyo. And syempre, kailangan maging madiskarte ka sa pagpili. Actually po, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang i-recommend ko na nabili ninyo kung may budget kayo, mga industrial na. Para anytime na mag-upgrade kayo na kailangan, manahina ako ng pangbenta, hindi ka nabibili ng industrial, naka-industrial ka na. So, isa sa mga marketing strategy ng mga nagtitinda ng makina sa online, lagi nila sinasabi na portable sewing machine yung bilhin ng mga beginner, no? Dahil nga mabagal. Na lagi kong pinapaliwanag na hindi na. Sa panahon ngayon kasi itong mga industrial sewing machine high speed is meron ng mga latest technology na mapapanood nyo sa ibang vlog natin na pwede na siya i-low speed kasing bagal nitong portable sewing machine. Kaya kung beginner ka, problema mo lang, mabilis yung high speed. Kasi nga, from the word itself, high speed, so mabilis talaga, no? Ang maganda naman sa kanya na ilo-low speed mo siya na kahit mas pwede siya na mas mabagal pa rito sa portable. Kaya pag bibili ka ng makina, what's the purpose lagi? Ano yung paggagamitan mo? And also, yung kakayahan sa pagbili. Gano'n ba kalaki yung budget? Kasi syempre, kung limitado yung budget, alamin nyo muna ano yung mga paggagamitan ninyo para nang sa ganun is tama mabili yung makina. Halimbawa na lang, dito sa sewing course natin, ang gagamitin lang natin more on single needle high speed. Pero kung makakabili ka ng overlock, mas maganda. Malawak yung masasakop mong produkto. Kasi kung mananahi ka ng punda, bedsheet, sofa cover, basang bilog, single needle okay ni. Mga kortina. Pero kung mananahi ka ng damit, mas recommended, may tinatawag tayo aging or overlock. Okay? So, yun yung tungkol dun sa mga makina, no? Sana naipaliwanag ko ng maayos. Okay? So, since alam nyo na yung mga kailangan yung biling makina, punta na tayo dun sa ikalawa na kailangan natin, yung tela na gagamitin natin. So, sa mga punda at bedsheet, merong 3 klase na karaniwang ginagamit sa market. Actually, 4. No? Pero yung commonly used is yung 3. So, ito yan. Yung Poly-Canadian, semi-Canadian, at saka yung isa pa, yung premium Canadian cotton, ano? And
Yung bihira naman magamit sa market, mostly to sa mga made to order is yung US cotton. Actually, ako po, including po ako, hindi pa ako nakakagamit nung US cotton. So, pag-usapan natin yung apat na klase ng tela na to na madalas ginagamit sa mga punda at saka bedsheet. Then, syempre, tatandaan nyo po lagi, pag bibili ho kayo ng mga tela pang punda at bedsheet, ang full width po niya is 96 inches. So, 96 ang full width niya. O yung pinakalapad, no? So, kailangan nyo po matandaan to, yung 96 inches ang full width, dahil ang mga tela po na ginagamit pang damit is 60 width lamang. So, mas maliit. 60 width lang yung pang damit. Ayan. So, ito yung kailangan natin dun sa ating mga bedsheet, yung 96 inches ang full width niya, kagaya ng poly Canadian cotton, semi Canadian cotton, premium Canadian cotton, and also US cotton. Actually, may nakarating sa akin balita, hindi ko pa nako-confirm kasi hindi pa ako nakakagamit ng US cotton. May US cotton daw na ang full width niya is 120 inches. So, inches po yan inches. So, usual kasi yung mga pangdamit na ginagamit nating tela is 60 width lamang. So, mas makitid siya kumpara dun sa mga pang bedsheet. Bibigyan ko kayo ng sample fabric, no? So, papakita ko sa inyo, ito yung premium Canadian cotton. So, ang full width nito ay napakalaki. Oh, mami, patulong ako, medyo kakalat lang to rito, no? Pero papakita ko lang sa inyo yung kabuuang lapad. Dito, mami, dito na lang. So, ipapakita ko lang sa inyo yung kabuuang lapad ng tela. So, malapad talaga siya. Dito ka sa kabila. Dito. Dito ka. Nahawa kami sa taas. So, ayun yung full width. So, malaki siya. So, yung kabuuang width ng tela, ayan, mahaba. So, 96 inches yan. Yung kabuuang full width. So, ito yung mga ginagamit na pang bedsheet. Habang yung sa damit naman, mas makitid siya. Okay, so lagay mo muna doon. So, pag-usapan natin yung kaibahan nitong mga telang ito. Si Poly Canadian, siya yung pinakamura. Nung nakabili po ako niyan, 39 pesos per yard lamang sa Taytay Rizal. So, siya po yung mga ginagamit na tela pang bargain. Ibig sabihin, kung gusto mo magbenta ng punda na 50 pesos ang presyo below, is Poly Canadian yung bibili ninyo. Yun nga lang, ang karakteristik kasi ng Poly Canadian, bukod sa manipis, ay madali siyang kumupas. So, halimbawa, kabibili mo pa lang siya, matingkad ang kulay niya. Ngayon, yung tingkad ng kulay niya na yun, pag nabuhusan lang ng tubig, kumukupas na. So, bukod sa manipis, is kumukupas yung kulay niya kada laba. So, yun yung problema sa Poly Canadian cotton. Pero kung mura, na tela kailangan mo, siya yung pinakamura. Ngayon, pasok na tayo dito sa semi. Yung semi naman, para sa akin, nakagamit na kasi ako nito, nakagawa pa nga kami ng mga dress pambata dito. So, ang advantage ng semi Canadian cotton, maganda yung texture niya, presko talaga. Yun nga lang, semi Canadian cotton is kagaya ng poly na kumukupas. So, mabuhusan lang siya ng tubig o malabahan ng isang beses, kumukupas yung kulay. Kaya sa mga buyers, yun yung nagpapadismaya sa kanila na umulit ng pagbili dun sa mga binilan nila ng punda at bedsheet. Kasi nga, once na nalabahan, kumukupas o parang lumalabo yung kulay. Hindi naman totally pumapangit. Pero kahit kayo po ang tatanungin, pagka napansin nyo na yung tela nyo, parang sobrang tingkad, tapos biglang nilabahan lang, parang kumupas ka agad ng isang laba lang, so parang pumapangit yung quality sa tingin ng mga buyers and also client. Kaya itong dalawa na to, kung good quality fabric ang hanap nyo, hindi siya recommended. Pero kung ang hanap nyo po is yung mga murang fabric para dun sa hinahanap ng mga kliyente na bargain na mga punda at bedsheet, pwede nyo i-consider itong dalawang fabric na ito. Ang presyo naman ng semi-Canadian cotton is 43 pesos nung huli kami bumili sa Taytay Rizal. So nakabili na kasi kami nito, poly, semi, and also premium. So, pasok na tayo dun sa premium o prime Canadian na mas mabenta sa market. Kasi yung premium Canadian, ang advantage niya is bukod sa presko siya, talagang kahit ilang laba mo na, nananatili pa rin yung kulay nito. So, masasabi ko na good quality itong si premium Canadian cotton. Pero, malaki kasi yung difference niya sa pricing. So, halimbawa, itong poly Canadian is 39 lang ang presyo, tapos itong semi natin,
Pag bumili kayo nito sa Taytay is 43 pesos. Si Premium Canadian is mabibili nyo naman ng 65 pesos per yard sa Taytay Rizal. And syempre sa online, mas mataas ng konti yung presyo ng mga premium Canadian cotton. Kagaya po sa amin, mabibili nyo siya sa amin. Kung sa amin kayo bibili, hindi na kayo pupunta sa Taytay, maliles hassle kayo, pamasahe sa online, mabibili nyo siya sa amin 80 to 85 pesos per yard, depende sa dami. So, yan yung mga difference niya. So, dito sa video na to, tinuturo ko sa inyo yung mga presyo pagka didirekta kayo sa mga supplier talaga ng tela, including Taytay Rizal. And alam ko sa Divisoria, makakabili rin kayo nitong tatlong klase na to. Isa pa sa mga ginagawa ng mga nagtitinda ng punda at bedsheet na wag nyo pong gagayahin is yung bumibili ng poly Canadian cotton tapos sinasabi nila lagi sa mga client na bumibili sa kanila ng bedsheet at punda na premium Canadian cotton. Kasi kung titignan mo yung itsura nilang tatlo, matitingkad sila so hindi mo mapapansin pag hindi ka mananahi. Matitingkad talaga yung kulay ng mga tela nila na halos walang pagkakaiba. Including naman ako, kahit mananahi ako, ang hirap niya tignan. So madalas lang, pagka sinalat mo si poly, talagang manipis. Si semi-Canadian naman, maganda yung texture, parang premium, na pagka nabuhusan mo lang ng tubig, saka siya kumukupas, dun mo nakikita na, teka, hindi pala siya premium. Kasi ang premium Canadian cotton talaga, may vlog ako nito, hanapin nyo sa Facebook page natin, na ilang taon na yung nakalipas, talagang maganda pa rin yung kulay. Kaya pagka tatanggap po kayo ng mga made to order o magbebenta kayo through online, mas recommended ko si premium. Kasi ang habol natin ngayon through online is yung quality talaga ng produktong ititinda mo. Dahil pag quality yung produkto mo, babalik-balikan ka ng kliyente. Kung mag-uumpisa ka pa lang ng pananahi at pagbebenta ng sarili mong produkto, wag nyo pong hangarin yung makabenta kayo ng sobrang babang produkto para maraming bumili sa inyo. Kasi lagi nyo po tatandaan kung usapang market no sa pagbebenta, dalawa lang naman po ang bumibili. Reseller at saka yung personal use nila, yung bibili nila. Yung mismong gagamit o yung nagbebenta rin. Ngayon, kung ang nagbebenta po ang target market ninyo o yung mga reseller, hindi po yan maghahanap ng quality. Ang hahanapin yan, murang produkto. So, bahala na sila mag-market nun, magbenta sa mga naghahanap ng mga produkto na ititinda nila. Ngayon, syempre, ikalawa, ikaw naman, na nagsisimula pa lang, hindi ko i-recommenda sa iyo targetin yung mga reseller kasi ang habol nga nila, yung pinakamura sa lahat ng mura. So, ang ta-target client mo is yung mga tao na gagamit mismo ng produktong gagawin mo. Para kahit presyohan mo sila ng maganda with good quality, bibili pa rin talaga sila sa iyo. So, ang gagamitin mo is premium Canadian cotton. Kasi yung premium Canadian cotton is maganda talaga yung quality nito na kahit yung mga bago pa lang bibili sa'yo, nakitang quality yung tahi mo, quality yung fabric, uulit talaga. Okay? So, pag-usapan natin si US Cotton. Si US Cotton, bihira naman itong gamitin. Tatapatin ko kayo, hindi pa ako nakagamit nito. Pero ayon dun sa mga follower and also subscriber natin, mahal daw ang yarda ng US Cotton. So, 120 pesos per yard daw siya. Siyempre, si US Cotton mostly is plain na madalas ginagamit lang sa mga condo and also hotel, si US Cotton. So, yun yung ayon sa mga follower natin. And including sa mga binanggit nila is US Cotton daw is mas malaki yung full width niya. So, kung ang poly semi-premium is 96 lang, ito raw is 100 plus. Actually, ang sabi nila, pagkakaintindi ko, 120 inches din yung yard eh. Hindi ko lang sure talaga kung yun nga yung tamang sukat. Pero, pwede namang hindi na muna natin to gamitin. Kasi nga, ito yung commonly used eh. Poly, semi, and premium. Kung premium ang bibilin mo, masasabi ko na good quality nito. Ngayon, kung ang target market mo naman is yung mga hotels and also mga condo, pwede mo i-try si US Cotton. Okay? So, ito na lang yung mga kailangan mo pang karagdagang gamit. Siyempre, nandyan yung Medida. So, ito. Oo, pagka daw nakasabit dito, parang mukhang magaling na mananahi. Kaya minsan pag tutorial, sinasabit ko rito eh. Kahit di ako magaling na mananahi. Marunong lang. So, kailangan natin ng Medida, siyempre, panukat. And, siyempre, yung number 2, L square. So, yung L square, ganito siya. So, makikita nyo para siyang L. Oh, ayan. Kung makikita nyo para siyang L, so yun yung L square. May mga nabibili na bukod-bukod na ganito, pero
kung kailangan nyo, meron naman tayo sa Shopee, isang set nga lang. So, yung isang set kasama yung French curve and grading ruler, so nandito siya. Pero ito lang yung kailangan mo sa pagbubuo ng bedsheet para mas mabilis yung proseso natin. So, okay, ito, L square. And syempre, kailangan mo ng fabric marker. So, huwag nyo gagayahin yung gagawin ko sa video. Mostly, ginagamit kong pang marking yung ganito or pentel pen. Kaya ako ginagawa yon para kitang-kita nyo yung marking sa mga video na ginagawa natin. Pero kung mga paninda nyo na o pang personal, syempre makikita nyo naman yung marking gamit yung mga ganito. Fabric chalk o kaya may mga nabibiling pencil marker o pencil fabric marker, may mga nabibili noon, pwedeng yun yung gamitin nyo. Okay? So, huwag nyo gagayahin yung paggamit ko ng mga permanent marker o pentel pen. So, ang purpose nun is for tutorial reason lamang. Okay? So, dito na tayo. Syempre, kailangan mo ng gunting. So, gunting, panggupit ng tela, kailangan matalas syempre. Okay? At lastly na lang siguro, pattern. Okay, kung may nakalimutan pa ako, comment mo na lang din sa baba kung may nakalimutan pa akong gamit. Pero makikita nyo naman yun sa kabuuan ng tutorial natin o yung sewing course natin. So, dalawang klase kasi yung pattern na tinitinda natin sa Shopee. Yung punda overlap. So, meron kasi tayong tinatawag na overlap na punda pattern. So, ito yung madalas nyo mabilis sa online o market, yung mga punda pattern na overlap. And syempre, nandyan yung with zipper. So, ang purpose nitong pattern na to is para mas mapabilis nyo yung proseso. Kasi dalawang paraan yung ituturo ko sa inyo. Una, yung tinatawag nating made to order. Pag may nagpasadya sa inyo ng sukat, paano siya susukatin, paano siya tatabasin, paano siya tatahiin. Tuturo ko sa inyo yun. And also, dun sa mga ready-made process na, halimbawa, gusto mong manahi ng punda tapos ititinda mo. Yung paraan ng pagbebenta, dalawa kasi yan. So, pwedeng ready-made. Ibig sabihin ng ready-made, meron kang on-hand items, meron kang mga nakareding punda at bedsheet na pag may naghanap, ibebenta mo na lang. Ikalawa, yung made to order o yung mga pasadyang sukat ng mga magiging kliyente natin. And, syempre, sa made to order, medyo less hassle sa puhunan. Kasi dito, manghihingi ka ng down payment muna kay client. Tapos yung down payment, mostly yun, na pagkakasya na pambili ng tela, ang babayaran nila, na lang nila sa'yo ending is yung pinaka-labor o kakulangang bayad dun sa kabuuang transaction nyo. So, kumbaga, hindi ikaw yung mamumuhunan madalas ng tela pag made to order. Sa ready-made naman, kailangan mo ng karagdagang puhunan kasi ikaw yung bibili nung materyales na bubuin at tatahiin mo, tapos saka mo palang siya ibebenta. Pag nabenta, dun ka palang kikita. Okay? Ang presyo po nito, mura lang naman to. Kayang-kaya mong bilhin to sa Shopee, Lazada, or TikTok natin. Search mo lang Team Bonaventura. Kung meron ka na, magagamit mo na to. So, punda pattern. 100 pesos lang isang set. So, bali, meron na tong size na small, medium, large, XL. Yung commonly na binibenta sa market. Including to, may small, medium, large, XL na to. So, dalawa. So, 100 plus 100, 200 pesos. And syempre, since ikaw ay isa sa mga students natin na nag-avail ng ating sewing course, bibigyan kita ng libreng unan pattern. So may tutorial naman tayo na pre-version para mabuo mo yung unan. Kasi mas mabilis gawin talaga yung unan. So meron ka ng unan, meron ka pang punda, meron ka pang bedsheet. Okay? So libre na to. Pag isa ka sa mga students na nag-avail nito, message mo lang ako sa page, sir, bibili ako ng pattern, student ako, nagbayad ako sa sewing course mo, bibigay ko ng libre sa ito. Okay? So, yun. Ayun, sana may natutunan kayo dun sa mga tinuro ko, dun sa mga kailangan mong mga gamit para makapag-umpisa ka ng pananahi ng punda, bedsheet, at makapagbenta. So, yun, maraming salamat. At syempre, dun sa mga estudyante natin, sa sewing course natin, na-send ko na po sa mga Facebook account ninyo yung link para ma-access nyo yung ating paid version tutorials. And sa mga hindi pa nakaka-avail, message nyo na lang ako sa page. And syempre sa mga naka-avail na hindi pa nakukuha yung link, kasi magiging exclusive to, kasi magiging exclusive tong tutorial natin para lang dun sa mga magiging unang batch ng sewing course natin. Kasi unang beses natin gagawin to sa tagal na natin nagbablog from 2019 to 2026. Marami talagang request nito na gumawa ako ng sewing course, no. So, yung sewing course na to,
yung sewing course na to, sa maniwala ka sa hindi, pag sinundan mo yung proseso nito mula umpisa hanggang dulo, masisigurado ko sa'yo na from start na hindi ka marunong manahi hanggang sa dulo, marunong ka ng manahi at alam mo na yung proseso kung paano mo ibebenta yung natahimong punda at saka bedsheet. At syempre, kung gusto mo mag-avail ng sewing course natin, message mo lang ako sa page para mabigyan kita ng instruction kung paano magbabayad at kung paano mo mapapanood yung mga tutorials na ginawa natin. And kung isa ka sa mga students natin na nanonood na nitong tutorial natin, introduction, no? Pwede mo na isend sa ate. Okay, so sa mga students na isend ko naman na sa inyo yung link kung saan nyo mapapanood yung mga tutorial video natin. And dun sa mga student na nag-avail at hindi nyo pa nakukuha yung link, tawagan nyo na agad ako dun sa ating personal number, pakilala kayo. At syempre, mas maganda kung sa page kayo tatawag para makita ko yung mga proofs ng payment para ma-send ko sa inyo yung actual link po na magiging exclusive lang for members or for students lang. And syempre maraming salamat na isa ako sa pinagkatiwalaan nyo. Muli po ako si Mel Benaventura ng Team Benaventura. Christy Benaventura nagvi-video. See you sa next video. At sa mga student, punta na kayo sa sewing course natin. Umpisahan nyo na.